Sa ating lahat. Welcome sa ating on-site service, syempre. So, sino po dito na bless ka doon sa nag-pray sa'yo? Taas mo ang kamay. Sino naman po hindi na bless? Pero alam ko po dahil ito po ay itinulong natin at tinaas natin sa Panginoong Diyos, we are all blessed. And today, bago po tayo mag-umpisa sa ating buksan ng panibagong serye na meron tayo na tinatawag natin the road out o ang daan palabas. Bubuksan po natin yan, bagong serye natin. So it talk about Exodus. So yung book po ng Exodus, pag-aaralan po natin yon kung paano ba daw sila, si Moses ay ginamit ng Panginoong Diyos upang makalabas sila dun sa pagkakabilanggo nila sa bayan o sa bansa ng Ehipto. And before I start, gusto ko po munang magpasalamat mula sa kaibutot-ibuturan ng aking puso sa mga sumuporta, sa mga nagpartner, mga nagdasal po para maganap po natin yung ating tinatawag na Leaders Camp 2023. Meron ba tayong mga picture dyan? It is a very successful event po para po sa akin. Yung event na nagkameron po tayo. Yan po yung team natin sa Quezon with Pastor Ed, Pastor Erwin, and the rest po. Sobrang dami. At yan po yung, sino yung mga yan? Yan po yung ating campus na isinend out din po natin doon. And meron pa ba tayo dyan? Marami pa. Yan, mga picture yan, lukmanin. So nakita nyo po ba ang gaganda at ang gugwapo nila? Next year, halos lahat tayo, sasama na tayo sa Leaders Camp. And what is the purpose ng Leaders Camp po natin? Is truly to enjoy serving God, kung bakit tayo nandito. And we are all called to be a minister of the gospel or minister of reconciliation. And nakakatuwa po dyan, hindi na lang po natin ilalagay yung picture. Dito po sa atin mismo, meron po mga nag-respond to the call of God going to a full-time. Kung sino man kayo, alam nyo na yung kung sino kayo. Pwede ba natin palakpakan yung mga yon? And truly, yung ating pong panalangin, lagi natin po sinasabi, the harvest is plentiful. Marami po talagang aanihin. Tama po ba? Marami dyan sa labas. Talagang kailangan po nila ng Panginoong Jesus. Pero ang totoo po, kakaunti po ang tagapag-ani. And kaya sabihin mo sa katabi mo, tagapag-ani ka. Yan. Yan. So again, muli po, marami pong salamat. Tunay po ba't po ganun po yung pasasalamat ko? Honestly po, pagka tinignan nyo po yung ability ng mga umattend din po, parang it is impossible na maka-attend po yung iba kasi nga for the amount nung gagastusin. Pero alam nyo po, isa po sa nakakatuwa dito, yung mga nag-help po sa atin, marami po doon is unbeliever. Totoo po yun. Talagang nung kami po ay nasa office, nung nililista po namin and tinitingnan po namin yung mga nagbigay po din, nag-support. Talaga pong nagulat kami kasi we see na hindi po sila believers. Pero nung nakita po nila yung vision, yung importansya po para po sa young generation to become a leader, yung para pong nakita po nila doon na yung importansya din po na hanggat bata pa po ay mas magtuon po sila ng pansin sa kingdom ng Panginoong Diyos. Ako po talaga sabi ko, Lord, truly na ikaw ay faithful na ipinoprovide mo ang lahat ng pangangailangan. And muli po, maraming pong salamat sa lahat po na nandito, even to all our volunteers na patuloy po kayong nagbo-volunteer po dito sa ating simbahan. Again, ang simbahan po natin, ito po ay simbahan ng Panginoong Hesus. He is the founder, He is the center of all of it, and the rest po, we are all followers of Christ. So marami pong salamat muli sa inyong pagsuporta, being partner po ng ating
Leaders Camp 2023. So pwede ba natin palakpakan ng Panginoon Diyos? And today, dadako na po tayo sa salita ng Panginoong Diyos. So pag-uusapan po natin ang buhay ni Moses sa Exodus chapter 3. And okay lang po na nakaupo na lang kayo. Let's read the Word of God in Exodus chapter 3 verse 7 to verse 12. Sabi dito sa salita ng Panginoong Diyos, pagkatapos sinabi ng Panginoon, nakita ko ang paghihirap ng aking mamamayan sa Ehipto. Narinig ko ang paghingi nila ng tulong dahil sa sobrang pagmamalupit ng mga namamahala sa kanila. At naawa ako sa kanila dahil sa kanilang mga paghihirap. Kaya bumaba ako para iligtas sila sa kamay ng mga Ehipsyo at para dalhin sila sa mayaman, malawak at masaganang lupain na tinitirhan ngayon ng mga Kananeo, Heteo, Amoreo, Pereseo, Hebeo at mga Jebuseo. Narinig ko ang paghingi ng tulong ng mga Israelita at nakita kung paano sila inalipin ng mga Ehipsyo. Kaya ipapadala kita sa Paraon para palayain ang mga mamayan kong Israelita sa Ehipto. Pero sinabi ni Moses sa Diyos, sino po ba ako para pumunta sa Paraon at ilabas ang mga Israelita sa Ehipto? Sinabi ng Diyos, sasamahan kita at ito ang tanda na ako ang nagpapadala sa iyo. Kapag nailabas mo na ang mga Israelita sa Ehipto, sasambahin ninyo ako sa bundok na ito. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming pong salamat na ikaw ang aming Diyos. Katulad po ng Diyos ni Abraham, ni Jacob, ni Isaac. Ikaw din po yung Diyos namin. Dalangin po namin as we read your word, as we understand your word, katulad po ng pag-asa na meron po ang mga Israelita, Panginoong Diyos. Maintindihan namin at maunawaan namin na ikaw ang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Lord, we pray today that it's you, Lord, ang maiangat sa place na to. Ikaw mismo, Panginoong Diyos, ang magbigay ng kagalingan sa mga may sakit. Ikaw po mismo, Panginoong Diyos, ang mag-provide sa lahat ng mga pangangailangan ng bawat isa. And even, Lord, today, ang pinakamahalaga ay yung magkameron kami ng mas malalim at magandang relasyon. Payabungin mo ang aming pananampalataya. In Jesus' name we pray. Let's everybody say, Amen. So, the background po nung binasa natin, ito po yung sitwasyon na pagkatapos po ng paghahari ni Joseph the Dreamer. Alam naman natin nangyari doon, di ba? Yung nagkameron ng 7 years of famine at nagkameron ng 7 years of ano yun? Prosperity. 7 years of prosperity, 7 years of famine. And from alipin, naging siyang kanang kamay ng Paraon. Tama. So after nun po, nagkameron ng pribilehiyo. So nadala niya yung kanyang mga kapatid at dumami po ang mga Israelita. So parang sa sobrang dami na niya, yung mga Paraon o mga Ehipto, nakikita nila ba't sila ang daming mga anak? Umaga, ang bilis. Pero ba't kaming mga taga dito mismo sa aming lugar, parang kakaunti na kami. So nagkakameron ng takot. In the same time, baka mamaya sa sobrang dami ng mga Israelita, matalo na sila. Kasi po nung time nito, parang sakop po sila ng Israelita. And ang nakakalungkot po nito, yung mga mananampalataya noon ay hindi na po ganun lumalakad sa Panginoong Diyos. Kumbaga, di ba, yung salin lahi. Kaya nung sinabi nito ni Joseph, sabi niya dito, ako at ang aking pamilya ay lalakad sa Panginoong Diyos. Ako at ang aking pamilya ay magsisilbi sa Panginoong Diyos. Nung sinabi niya yon, meron siyang bunot, parang meron siyang hugot.
Kasi nakikita niya, after the prosperity, after na maitawid sila sa gutom, naiahon yung mga Israelita, nung nasa Ehipto na sila, nalimutan nila ang Panginoong Diyos. That's why ito pong time na to, nung dating naman po ni Moses, ito na po yung sakop po ang maraming Israelita ng Ehipto. So, sino ba si Moses? Again, si Moses po, siya po yung prinsipe. Isa po siya sa naging prinsipe ng isang Egyptian. Tama ba? Bakit po naging prinsipe siya? Kasi yung nanay niya ay prinsesa. Pero po, ang totoo nyo po nun, hindi po siya Egypto. Siya po ay Hebrew or also part of the Israelite. Di ba tanda mo nun? Dahil nga, andun na yung persecution. Kasi dumadami na eh. Parang tayo dito, di ba pagka dumadami na, may mga persecution na, may mga kiskisan na nangyayari. Bakit may mga ganon? Kasi unang-una, di ba sabi natin, pagka ikaw ay namumuhay na bilang isang Kristiyano, di ba mas maraming persecution sa iyo? Pero pagka ikaw ay naging katulad nila, walang persecution. Bakit eh? Katulad ka nila eh. Anong pinagkaiba lang? Meron ka lang, naniwala ka lang, pero yung the commitment to be a Christian, hindi, parang ganon. So parang, in this time, nagkameron po ng persecution. At yung persecution na yon, pagka may pinanganak na batang lalaki, ang gagawin po nila, pinapapatay. So, albawa, may... Sorry. Masyado kayo seryoso eh. So, may mga midwife po doon na and we know the story of Moses. Dahil ganon yung kanyang nanay, ganon yung conviction niya, hindi niya mamatay si And all of a sudden, nung medyo malaki na, hindi na mapigilan, ang lakas na pong umiyak, andun na yung danger nila, kaya ipinahanod na po niya sa tubig. At nung pinahanod na po niya sa tubig, sino po nakakuha? Yung prinsesa. So nung naging hari na po siya, ito naman po ang istorya ron. Nung naging hari na po siya, meron po siya pinagtanggol. Isang aliping Hebreo na pinugbog ng isang Egyptian, napatay niya ang isang Egyptian at pagkatapos tumakbo siya para sa kanyang buhay sa Midian. Ito po yung region northwestern Saudi Arabia ngayon. Kung saan po, dahil parang all throughout na lumalakad siya sa Diyos, tapos ngayon, siguro kayang buhay bilang isang prinsipe? Masarap kaya yon? Pagka nanonood ako ng TV, di ba ito yung yung susubukan na lang ng grapes, nuts, grapes. Pagka dito, bayabas yun, kay wanta-wanta yun sa atin. Pero grapes yun eh. Tapos, siguro, ang hinihigaan niya doon, napakaganda, napakasarap. Pero because of one sin, tama naman yung ginawa niya, di ba? Kasi, sobrang mga Ehipto nun eh. Talagang sobrang latay na, sobrang trabaho na. So nung nakita ni Moses, he tried to be a good prinsipe. Pero dahil napatay niya, he ran for his life. And nung lumayo po siya, sobrang pangit ang nangyari niya. Parang down na down siya pagtingin niya na gano'n. Wow, gandang babae. Doon po niya na-meet yung kanyang asawa na anak naman po ni Jethro. At nung na-meet niya po yun, for 40 years, naging po siyang tagapag-alaga ng tupa. And this come na po yung Exodus chapter 3 na nangyari. Nung nag-aalaga na po siya ng tupa, seemingly parang ang ganda na ng buhay niya muli. Kumbaga hindi lang katulad nung pagiging hari niya o pagiging prinsipe niya, pero ngayon parang siguro hindi niya natatamasa yung ganong kagandang buhay, pero parang safe naman siya. In the same time, he enjoyed the nature. Then all of a sudden, ito na naman,
nakakita siya ng isang, anong tawag dito? Anong Tagalog ng bush? Burning bush, ano? Palumpong. Ayan. Palumpong ay nasusunog. Ngunit hindi ito nasusunog. So yung palumpong yun, parang sobrang diyab niya, sobrang lagablab na meron po siya. Pero hanggang ngayon po ay hindi pa rin siya nasusunog. So parang ang dating ni Moses, aba, kakaiba yun na. Talagang pumunta po siya doon sa place na yun. And nung pagpunta niya sa place na yun, may nagsalita, Moses, tanggalin mo ang iyong tsinelas. Bawal dito ang tsinelas. And it's a sign na parang it's a holy place. In that time, that moment, na-meet niya po ang Panginoong Diyos. Nung na-meet po ni Moses ang Panginoong Diyos, again, it says also that merong anghel pala. Sorry, nalimutan ko. Merong anghel siyang nakita. Yung anghel po nung time na yun, parang many scholars says that ang anghel po na nagpakita din po sa place na yun ay yung pre-incarnated na pangalawang persona ng Trinity, na ito po ay yung tinatawag sa lumang tipan na yung second person po ng Trinity, ito po ang Panginoong Jesus. So, some scholars saying that po. Pero ang gusto ko po point out din dito, ang Panginoon po ay minit po si Moses. Hindi po si Moses ang naglapit sa Panginoong Diyos, but si Moses po ang minit ng Panginoong Diyos. And truly, somehow, some of us, it happened sa atin po, di ba? Minsan may mga circumstances ng ating buhay, bakit ito nangyayari sa akin? Bakit ito nangyayari sa atin? Then all of a sudden, doon natin marirealize, kaya pala ito nangyari kasi ang gusto ng Panginoong Diyos ay matagpuan ko siya. Siguro, some of us today, we can relate to the life of Moses. Di ba, parang nung dati tayo, parang we walk into a easy life. Ang ganda lang ng ginagawa po natin sa ating mga buhay. Pero bakit, Lord? Lord, bakit tinanggal mo to? Bakit iniwan niya ako? Bakit nawala ang lahat? Nung wala ka ng makapitan, doon yung turning point mo na nakilala mo ang Panginoong Jesus. Sino sa inyo yung ganon? Wala. Ako lang. Sige. And this is what happened. Parang, all of a sudden, ang ganda-ganda ng buhay niya. Okay na ang lahat. Muli. Pero gumawa ang paraan ng Panginoong Diyos para ikaw ay magising. Sabi mo sa katabi mo, gising. Kaumpisa pala, bakit matulog? So, what do I mean? Parang gusto ko lang i-point out that we can relate to the life of Moses, that why we are here also. Bakit mo pinagdadaanan mo? Bakit ka nandyan ngayon? Isa lang ang rason ng Panginoong Diyos. Mas makilala natin siya. Mas lalo natin siyang ibigin. And through this conversation, ito po yung daan patungo sa paglabas nila. Gusto ko pong point number 1 natin, ang pangako ng paglilipat ng Diyos o the promise of God's deliverance. Una po natin matututunan dito, God's concern o ang pag-alaala ng Diyos. Sabi po sa Exodus 3:7, pagkatapos sinabi ng Panginoon, nakita ko ang paghihirap ng aking mga mamamayan sa Ehipto. Narinig ko ang paghingi nila ng tulong dahil sa sobrang pagmamalupit ng mga namamahala sa kanila at naawa ako sa kanila dahil sa kanilang mga paghihirap. Sabi dito sa salita ng Panginoong Diyos, sabi niya, narinig ko ang paghingi nila ng tulong sa sobrang pagmamalupit na pamamahala sa kanila. Naawa ako sa kanila dahil sa kanilang mga paghihirap. Verse 8, kaya bumaba ako para iligtas sila sa kamay ng mga Ehipto
at para dalhin sila sa mayaman, malawak at masaganang lupain na titirahan ngayon ng mga Kananeo, Heteo, Amoreo, Periseo, Hibeo at mga Jebuseo. Grabe po ito, no? Sabi po dito that God is concerned for His people. Na siya po ay nagmamalasakit sa bawat isa sa atin. Na nung time na to, siguro hindi ko alam kung anong pakiramdam ng mga Israelite. Hindi naman kami sumusunod sa iyo, Panginoong Diyos, kaya siguro ganito yung mga nangyayari sa buhay namin, parang gano'n. Ay sige, i-ano ko na lang, i-take for granted ko na lang o gawin ko na lang na parang mag-self-pity na lang ako kasi kasalanan ko naman ito. Pero you know what? Dito po sinasabi, nakikita ng Panginoong Diyos ang iyong pinagdadaanan. He really concerned. The Lord is concerned about our situation. Sige nga po, konting analyzation lang sa ating mga buhay. Ano yung madilim mong sitwasyon? Sige, pikit lang tayo. Anong madilim mong sitwasyon? Ha? So, I don't know. Maybe your relationship to someone, parang gusto mong maging maayos, pero ginawa mo na ang lahat. Titingnan mo ang sitwasyon, parang lahat naman, ikaw yung tama. Pero bakit kaya ganun? Kapatid, kahit ganun yung nangyayari, tandaan mo, alam ng Panginoong Diyos yung pinagdadaanan mo. He really concerned for you. The Lord sees our pain and hears our cry. Sabi po doon, nung time na yun, sabi, nakikita ko yung iyong pinagdadaanan. Sabi dito, hindi lang po nakikita ng Panginoong Diyos, but also yung may empathy. Yung word daw po na nakikita ng Panginoon, sabi daw doon, yada. O yung alam ng Panginoon, sa Hebrew word, yada. Pero ayaw ko nang mag-explain ng kung ano-ano. Pero yung yada daw po, hindi lang alam, hindi lang nakita, but may sympathy, may puso, na handang tumulong. Diba, sino dito minsan may pagkamarites ka? O sige, para medyo Christianize. Sino dito may pagka-good Samarites ka? Taas mo kamay. Diba may mga balita tayo na naintindihan? Diba meron? O ako lang. Pagka nakapakinig ka ng balita, pagka mahal mo yung tao, pagka ito'y kamag-anak mo, pagka nalaman mo may pinagdaanan siya, anong response mo? Okay lang, kaya niya yan. Ako, pagka po yung anak ko na yung merong concern, parang ito yung event. We have a event po nung leaders camp. Siyempre, nakapokus kami kay Pastor Ed, kung paano namin niya, Pero once na marinig ko na po yung boses ng aking anak, dalawa po yun. Yung isa medyo malambing, sabi niya, Daddy! Alam ko na po yun. Right after, tatakbo po ako doon. Or pagka naramdaman ko na nagtatawanan na po, kasi maingay lalapitan ko yan, G-boy, anong pinag-usapan natin? Yung isa naman po, medyo pasingga yun. Nakita ko po yun. Ano po yung gusto ko i-point out lang dito, pagka mahalaga sa yung tao, hindi ka lang para tumingin o tumayo lang, ibaliwala. Ang nais mo, gawan ng paraan, at ikaw mismo, pagka nasaktan yon, nasasaktan ka din. And same thing, pagka may maganda nangyari doon, anong pakiramdam mo? Sino po dito mga magulang, taas ang kamay? Sino dito, yung pagka yung anak mo, nagka-medal, di ba? Proud na proud ka. Yung tatay ko, tuwan-tuwa po lagi sa akin, lalo nang gumalit akong grade 6. Sinabitan ako, Loyalty Award. Pinapatawa ko lang pa. Pero what gusto po i-point out, God is aware of the suffering na pinagdadaanan po ng kanyang mga tao. It shows po dito, in the Old Testament, God is concerned about our situation.
Verse 16, sabi po dito, at sinabi pa ng Panginoon kay Moses, lumakad ka at tipunin ang mga tagapamahala ng Israel at sabihin mo sa kanila, ang Panginoon, ang Diyos ng inyong mga ninuno na sina Abraham, Isaac at Jacob ay nagpakita sa akin at nagsabi, binabantayan ko kayo at nakita ko ang ginagawa ng mga Ehipsyo sa inyo. Grabe po, ano? Parang ang nangyari po dito, nung nakita ni Moses, tahimik na si Moses all throughout, okay na Pero ginamit siya ng Panginoong Diyos para magsalita doon sa mga tao. Kung ikaw kaya si Moses, gagawin mo yung sinasabi ng Panginoong Diyos. Pumunta ka kay, ano ba ang mga, ako magbigay ng example. Parang sinasabi dito, Moses, pumunta ka doon. Sabihin mo sa kanila na ako nagpapasabing nakikita ko yung ginagawa nila pangapi sa inyo. Pero mamaya si Moses, sigad muna. Ano yung kung ikaw yon? Parang yung anak ko sabi, anak, pumunta ka sa Manggo Kape. Sabi mo, room 315. Room 315. Ano yun, daddy? Room natin, hindi room ni Pastor Erwin. Bili ka doon. O ganun ba? O ako, bigyan kong pera, gusto kong cash. Pero alam mo yun, parang pagka yung tatay nagsabi na merong parang andito ako sa tabi mo, I'll care for you. Nakita ko yung parang ni Moses. Sige, sabihin. Tanong po, sino dito meron kang matinding problema? Ako po, meron. Pag tumitingin po ako sa lamin, problema ako. Honestly, lahat po tayo. Ako, maaari siguro ngayon, malakas yung pangangatawan ko. Akala nyo, pagka nakita nyo, pero may mga maintenance na rin po akong iniinom. Pagka dumadating na po yung nag-iisip ako, medyo yung anxiety, sino dito, alam mo na yung anxiety. Dati po hindi ko alam yung anxiety, hindi ko alam yung pangalang anxiety. Yung depression, hindi ko rin po alam yun. Pero pagka dumadami na po yung iniisip ko, honey, malapit na ang dadating na si Judith. Honey, magpapasokan na ang mga bata. Siguro yun yung situation namin ngayon mag-asawa Pero ano po, bawat isa sa atin meron po mga sitwasyon. Siguro sa campus, di ba? Pero ang tanong po, do we really know na ang ating Panginoong Diyos ay concerned sa atin? Verse 17, nangako ako na palalabasin ko kayo sa Ehipto kung saan naghihirap kayo at dadalhin sa maganda at masaganang lupain at lupain ng mga Kananeo, Heteo, Amoreo, Pereseo, Hebeo at Jebuseo. God is mindful of His people. God never forgets His people and His purposes. Ang ating pong Panginoong Diyos ay kasama ka sa kanyang iniisip. Maybe sometimes sinasabi mo parang solo na lang ako dito sa mundo. Parang buti pa sila, ito lang yung pinagdadaanan ako, but parang ang bigat-bigat ng mga pinagdadaanan ko. O siguro yung mga nagkanta ng natutulog ba ang Diyos? Yung mga kantang gano'n, di ba? Parang yung mga may hugot na kanta, parang pagka napakinig nyo pa yung mga evil na kanta, dati po kasi may yung mga naging kaibigan ko, mga punkista Kept rolling. Pagka po na nyo, may nung naging Kristiyano lang ako, na-realize ko, kaya pala ito yung mga kanta parang walang Diyos. Parang they feel na wala yung Diyos. Alam niyo po ba yung maraming tumalikod sa Diyos o yung maraming naging atheist? Ito po yung mga may pinagdaanan na buhay, na matinding sitwasyon sa buhay,
Dahil na parang alam nila na na-forget sila ni Lord o parang hindi sila sinagot sa kanilang panalangin. Lumayo po sila sa Diyos. Nung yung pamangkin ko umuwi sila tapos may kaibigan sila dalawang Australiano. So nung nagkukwentuhan kami, nalaman nila na pastor ako. So nung nalaman nila pastor ako, in-English ko sila kasi hindi nila ako maintindihan eh. So sabi na, do you still, parang minamak nila ako na, syempre nasa Pilipinas sila tapos nasa bahay pa namin sila. Parang sabi niya, totoo ba ang Diyos? Sabi niya gano'n. Sabi ko, yeah. Parang may mga pinapaliwanag sila na paniniwala nila. Pero ako, I know, sa akin pong buhay, nakilala ko na buhay ang Panginoong Diyos. Alam ko na parang, sabi ko nga, na-realize ko yung mga ups and down moment na meron po ako. Sabi ko nga dati nagwawantuan ako ng campus. Nalaman ko parang ang pinakang kasalanan lang niya ay nagsinungaling, parang first year high school. Sabi ko, Lord, ba't itong batang ito, yung sinesyaran ko, parang ito lang yung problema. Ba't ako parang ang lahat ng problema na pagdaanan ko. Just one thing lang, sinabi sa akin ni Lord nung time na yun, anak, kaya kita pinadahan dyan so that you will be an encouragement doon sa mga tao na dumaan dyan. Kaya po yung pagka mga mag-iinom, I can speak to them. Bakit? Yun po yung dati kong buhay eh. Pero what do I mean? Andyan po yung Diyos na pwede talagang magbago. Yung mga magandang lalaki. Kaya po si Boss Ian na reach out, hindi po ako. God really cares. At ano po nangyari doon sa I found out. Medyo Englishin ko ng konti kasi yung conversation namin, Englishan kami nun. Para sabi nila, hindi totoo ang Diyos. I found out po. Yun na lang English ko, I found out. Yung isa pala po doon, yung tatay niya, ay totally volunteer din po sa simbahan ng Christian. Tapos yung isa naman po, yung tito niya, volunteer din po ng Christian. Talaga pong namuhay sila in faith. Then all of a sudden, nagka-cancer po doon na lang sa tatay. Nagkamerong cancer yung tatay niya. Tapos, sabi niya, kung alam mo lang pastor, hindi ko ma-English eh. Asan si kung alam mo lang pastor, sobrang sakit ng ulo niya, but still, sabi niya, but still, gusto pa rin niyang umattend ng simbahan. Pagka nasa simbahan siya, nakakatayo siya, nakakataas siya ng kamay, pag magkakauwi na, sobrang sakit na ng kanyang pinagdadaanan, parang ganon. Ngayon, pastor, sabihin mo sa akin, English mo yun na, may pagka-accent pa, Australian. Sabihin mo sa akin ngayon, kung totoong buhay ang Panginoong Diyos. Napaisip po ako, Lord, tuhan mo po. Ang hirap po makipag-Englishan sa mga ito. Sabi ko, yes! Sabi ko gano'n. Yes, it is truly that God is alive. Sabi ko, totoong buhay ang Diyos. Bakit? Despite of his situation, despite na sobrang sakit na nung kanyang pinagdadaanan, pero ang gusto pa rin niya ay magpuri at magpasalamat sa Panginoong Diyos. Sabi ko, maybe sila, alam nila na may Diyos, pero yung hindi mo alam yung kung paano ginagalaw ng Panginoong Diyos yung mayroon. Tapos sabi niya, yung taas, yung mga, anong height ba? 6'6"? O 7 footer pala. Ganun ako. Ganun siya sa akin nung na-realize siya, sabi, okay, can we pray? Do you want to accept Jesus Christ Lord and Savior? I accepted already Jesus, sabi niya gano'n. But, somehow, I don't know. Parang gano'n yung huli namin usap. Pero nung gusto ko i-point out, ba't umalis sila sa Diyos? Ba't lumayo sila? Siguro baka sila yung mga batang kids church nung time na yon. Pero because of the situation, they forgot na ang Diyos ay tunay na tayo po inaalala. Gusto ko po i-encourage kayo,
ano man yung sitwasyon na meron po tayo, ang Diyos po ay nag-aalala at hindi lang po siya nag-aalala. Ito po ay truly concerned na gusto niya pong maayos yung ating mga pinagdadaanan. God responds with love and care. Second point po, God's calling o yung pagtawag ng Diyos. Verse 10, kaya ipapadala kita sa Paraon para palayain ang mga mamamayan kong Israelita sa Ehipto. Pero sinabi ni Moses sa Diyos, sino po ba ako para pumunta sa Paraon at ilabas ang mga Israelita sa Ehipto? Sinabi ng Diyos, sasamahan kita at ito ang tanda na ako ang nagpadala sa iyo. Kapag nailabas mo na ang mga Israelita sa Ehipto, sasambahin nyo ako sa bundok na ito. Verse 13, sinabi ni Moses sa Diyos, kung sakali pong pumunta ako ngayon sa mga Israelita, at sasabihin ko sa kanila ang Diyos na kanilang mga ninuno ang nagpadala sa akin para iligtas sila. At magtanong sila sa akin, anong pangalan niya? Ano po ang isasagot ko sa kanila? Sabi dito, makikita mo yung hope after po nung service natin. You can read po yung Bible natin. Kung may mga Bible po kayo, basahin po natin. Kasi hindi ko na po maisa-isa. Pero gusto ko lang pong i-point out dito that what happened to Moses? Meron po siyang doubt. Ako ba ay gagamitin ng Panginoong Diyos? Ako po ba ay gagamitin nyo? Paano po pagka nalaman nila yung Pasko? Parang ganun yung pino-point out niya dito. Ano po yung sasabihin ko? Sino dito alam mo tinawag ka ng Panginoong Diyos? It is very clear sa iyo that yung pagkakaligtas sa atin ng Panginoong Diyos. Sabi po sa Bible, when we are called a minister of reconciliation, kung alam mo talaga na si Jesus ang iyong Panginoon tagapagligtas ng iyong buhay, tinawag po tayo ng Panginoong Diyos na a minister of reconciliation. But many of us, kahit alam mo na tinawag tayo ng Diyos for the minister of reconciliation, may mga moment na napapaisip tayo na maniniwala kaya sila sa akin. Lalo na po ba yan sa inyo? Lalo na kung ikaw yung kasamahan niya nung time na nasa ibang religion ka pa noon. Nasa, ano ang tawag doon? Yung religion na Chinbulag religion. There's a doubt. Hindi ko kaya, hindi ako marunong magsalita. Pero ano po yung sinabi ng Panginoong Diyos? Ako ang tumawag sa iyo. Sumagot si Moses, sumagot ang Diyos kay Moses, ako nga ang Diyos na ganoon pa rin. Ito ang isagot mo sa kanila. Ang Diyos na ganoon pa rin na nagdala sa akin. Sinabi pa ng Diyos kay Moses, sabihin mo ito sa mga Israelita, ang Panginoon, ang Diyos ng inyong mga ninuno, sina Abraham, Isaac at Jacob, ang nagpadala sa akin sa inyo, kilalanin ako sa pangalang Panginoon na magpakailanman. Tinawag po tayo ng Panginoong Diyos para i-deliver din yung mga tao doon sa bondage. And hindi lang po yun, nakikita ng Panginoong Diyos yung pain, yung hurt na meron po tayo. Pero sinasabi po dito ng Panginoong Diyos, kung questionin ka, tanungin ka, bakit ka nagsishare o bakit ikaw yung pinili ko para idalhin sila na makalaya sa sa bondage na meron sila. Sabihin mo, ako ang Diyos noon ni Jacob, ni Abraham, ni Isaac, at ako pa rin yung Diyos na kausap mo ngayon.
kung sino po yung Diyos noon na tumawag kay Moses. Same thing din po sa atin, siya rin po yung Diyos na tumawag po sa atin. Everybody of us, tinawag po tayo ng Diyos. Pero yung doubt, sino po dito nagda-doubt? Kung makikinig yung mga tao sa inyo. Unang-una po kung nagda-doubt ako. Nung ako po yung naging pastor, kahit hindi pa ako pastor, nung naging Kristiyano po ako, gaano po ako imak ng mga kasama ko sa trabaho noon. Dati pagpapasok ko sa SM, yung naging group po ako ng McDonald's Siguro mga unang taon pa lang pong Kristiyano ako. Pumupunta po ako doon kasi meron akong kaibigan doon na sinesharan ko po ng one-to-one. Kasi sa atin one-to-one or two-verse evangelism. Yun po yung ginagawa ko. Then sa atin yung dala ko, may dala po akong Bible. Okay naman po yung forma ko. Ang dami pong tao, sabihin nila, alive, alive, alive forever. So yung mga tao nakatingin po sa akin na, tapos sabi, paano maniniwala sa'yo yung mga kasama mo yan, ganyan. Pero hindi naman po ako yung sineshare ko Pagka yung sarili mo lang, alam mo, nung naging Kristiyano ako, ganito ang nangyari sa akin, ganito. Ay, maniwala po kayo, walang maniniwala sa inyo. Pero pagka ang sineshare mo kung sino yung Diyos na tumawag po sa atin, kung ano yung ginawa niya po sa cross ng Kalbaryo, I believe, it truly will change the life of the person. God calls us. We must overcome our excuses and follow God's calling. Bakit? Isa po sa pangako ng Diyos na kasama niya po tayo. Hindi ko po alam kung gaano kahirap dito sa part ni Moses. Kasi po ang sasabihan niya, palayain mo yung mga yan, yung pinakamataas po doon sa bansa ng Egypto, which is the Paraon. Siguro pagka naisip ng Paraon, papatayin si Moses. Siguro doon yung takot niya, no? Doon yung niya. Sino pa namang hindi matatakot na sabihin yung pinasasabi ng Panginoong Diyos? Paraon yun. Pero because Moses know na yung tumawag sa kanya ay kasama niya lagi. And everywhere he go, andun po yung lakas ng loob niya para i-share ang salita ng Panginoon. Tanong po, what hinders you to share the gospel? Maybe our past, maybe yung na meron po tayo. Pero we can share God because lagi po natin siyang kasama. God is faithful to His people. Last, God's covenant name. Pangalan ng tipan ng Diyos. God revealed His personal covenant name to assure Moses in his mission. Alam niyo po yung covenant o yung tipan ng pangako. Ito po yung binanggit po ni God kay Moses. Sabi dito, inihayag ng Diyos ang kanyang personal na pangalan ng tipan upang tiyakin si Moses sa kanyang misyon. Verse 13, sinabi ni Moses sa Diyos, kung sakali pong pumunta ako ngayon sa mga Israelita at sabihin ko sa kanila na ang Diyos ng kanilang mga ninuno ang nagpadala sa akin para iligtas sila at magtanong sila sa akin ano ang pangalan niya, ano ang isasagot ko sa kanila? Sumagot ang Diyos kay Moses, ako nga ang Diyos na ganoon pa rin. Ito ang isagot mo sa kanila, ang Diyos na ganoon pa rin, na nagpadala sa akin. Sinabi ng Panginoon kay Moses, makikita mo ngayon kung ano ang gagawin ko sa Paraon dahil sa makapangyarihan ko, dahil makapangyarihan
ako, papayagan niyang umalis kayo sa bayan niya at itataboy niya ako. Ano po yung lakas ng loob ni Moses na meron siya? Pinaalala ng Panginoong Diyos na kung sino ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, yun din po yung Diyos na nagpadala sa kanya. And we know, when we read the Bible, alam natin yung mga miracles, yung mga kababalaghan na ginawa ng Panginoong Diyos na sobra-sobra sa mga tao. Yung kay Abraham na lamang, ilang taon si Sarai at saka si Abraham nung time na yon? 100 years old. Pwede naman nung mga 80 pa lang at 60 years old pa lang si Sarai, okay na sana. Parang parehas may edad na. Parang, ba't inayaan ng Panginoong Diyos na even the science cannot explain it? Tuyong-tuyo na siguro yung time na yun, yung katawan ni Sarai. And in the same time, si Abraham, siguro, hindi na siya ganun katinding, yung tikas ng katawan niya, hindi na ganun. Siguro, when they do, yung parang magkikis sila, tatanggalin muna nila yung postisyon nila. Inaano ko lang para makita nyo, hindi ko naman inaano, parang makita nyo, parang imposible po. Napaka-imposible, pero bakit hinayaan ng Panginoong Diyos para makita kung sino siya na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Even kay Isaac, kay Jacob, even kay Joseph, and now in this time ni Moses. Ayun na. Kaya po yung rason para sila makalabas, there's a lot of plagues na nangyari po. O yung mga peste, nagpadala ng maraming palaka, yung locust, yung water turn into blood. Tapos yung uli, yung namamatay yung unang anak na meron po sila. Inihayag ng Diyos ang kanyang sarili bilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, or El Shaddai. Siya po yung Diyos na makapangyarihan kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, na handang tumulong sa mga sitwasyon na limitado ang kanilang kakayanan. When Moses concerned about his credential, yung kanyang kakayahan, yung kanyang abilidad, sabi ng Diyos, I am who I am. Ako ang Diyos. Kung sino yung Diyos ng iyong mga He also, kung ito po ay nangyari sa kanyang asayan, kung ito po ay nangyari sa buhay ni Abraham, Jacob, and Isaac, He has also the power to work and move in our situation today. We know God's as the promise keeper, and hindi lang dapat natin alam na ang Diyos ng pangako. Pero sana ito po ay ma-experience din natin kung sino siya na Diyos na makapangyarihan. Many of us, we know na pagka pinag-usapan ng Panginoong Diyos, ay alam ko ang Diyos, tapat yan. Mabuti yan. Kaya niyang baguhin yung tao. Pero hope, it will not end up in our knowledge only. But it will bring also a changed life sa bawat isa sa atin. Sino dito meron kang parang magkameron ng bahay, taas mo kamay, sariling bahay mo. Can you say amen? It's about the faith na meron po tayo . Sino dito gusto mo magkameron ka ng bagong kotse? Say amen. Sino dito gusto mo maging kamukha ko? Walang tumaas sa kamay. Ano po yung gusto ko lang i-point out dito? Sorry medyo nagpapatawa ako. Pero na-excite po ako . Na-excite po ako sa gagawin po ng Panginoong Diyos.
Kasi lagi po when we read the Bible, we hold on to the Word of God. Sabi niya, I am who I am. Ano po yung mga panalangin niyo na parang suntok sa buwan? Parang ang hirap na, parang abutin. Di ba may mga panalangin tayo na suntok sa buwan? Tandaan po natin, sabi ng Panginoong Diyos, I am who I am. Maybe some of us today, hindi ganun pa yung faith na meron ka. Para kami nung naliligaw po ako kay Lal, ay siya pala yung nanligaw sa akin. Honestly po yung mga tao, sabi nila, Tawing pangalan ko, Tawing mukha namang hindi ka papasa dyan sa kay Lal. Kasi po siya na medyo Inglesera. Ayoko naman, parang Robin Padilla lang ang ano. Sabi ko na, langit ka, lupa ako. Hindi, may Diyos lang po ako eh. Totoo, parang kaya po gano'n na pinurso ko rin siya. Kasi alam ko na may Diyos ako. Kung pastitin man niya ako, may ipapalit ang Panginoong Diyos sa kanya na mas best. Pero gusto ko po, i-turn nyo po sa buhay niya. Huwag lang po sa, yung parang, ano ba, ano yung parang imposible na nangyayari sa sitwasyon mo. Hope today, we will understand that He is the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Can we all stand up? As I end, through His mighty power, our one true God set us free. Dahil po sa kanyang sobra-sobra, sa tindi po niyang makapangyarihan, kaya niya po tayong palayahin. I don't know what situation you are having today. Maybe yung feelings mo, yung unforgiveness sa yung puso, still pag yun ang pinag-usapan, yung pride na meron ka, parang Lord, I don't want to let it go sa iyo. I believe today, when we surrender to the Lord, it will set us free. Maybe today, you have fear into the future. Parang tatakot ka for your future. Or maaari hindi ka, yung fear mo para sa future ng iyong anak, maaari nagda-doubt ka. Pero sabi dito, if we know His mighty power, you will be set free. God will remove your anxiety. God will remove any fear, yung takot for the future. Or maybe some of you today, parang sabi mo, hindi mo na maabot yung mga pangako. There's a lot of promises of the Bible na nung bago kang Kristiyano, you claim it. But lumipas ang 10 years, lumipas ang 15 years, hanggang ngayon yung pa rin yung kiniklaim. Sabi po dito, His mighty power, His mighty name will set us. And I believe today, can we say amen? Alam niyo po yung ibig sabihin ng amen? It's not a religious thing. Yung iba po, pinagtatawanan sa labas, amen! Yung mga, di ba, yung mga si amen! Pero po sa ating mga Kristiyano, ito po yung dapat natin unang maunawaan, yung word na amen. When we say amen, we declare and we claim na yung mga pangako po ng Panginoong Diyos ay siguradong matutupad. Can we say amen? Isipin nyo po kung ano yung mga bagay na pinapanalangin nyo. Especially the impossible thing. I am excited nung nandito po sa I believe that sinasabi po ng Panginoong Diyos. This is the day we can celebrate. This is the day na bigyan mo ng joy yung puso na meron ka. Because siya po ang Diyos na sasagot sa ating mga pangalan. And let's pray today. Lord, thank you that it is you, Lord, na maghari sa aming mga buhay. Lord, we pray for the day that kung ano po yung puso namin na maaaring hindi kami makapagpatawad, dalangin namin na ikaw yung mag-ari. Ikaw, Panginoong Diyos, ang manatili
Tanggalin mo yung mga bagay na ito, Panginoong Diyos. Alam namin na ito ay hindi sa amin, pero ito'y sa iyo, Panginoong Diyos. Lord, also we pray for those people na nag-aalala sa kinabukasan. We believe, God, sabi mo na sa iyong salita na alam mo ang plano mo para sa amin. Before you form us into the womb, Lord, you knew us. Maybe some of you today, you're questioning your identity. Na inaano mo na, Lord, ba't ito yung nararamdaman ko? But I believe today, God gave you your identity. Ganto kita, anak, inilikha. At may purpose ka kung bakit ganito ang iyong kasarian. Lord, I pray for those people who in doubt also sa kanilang identity. I believe, God, that it's you, Lord, who will put, Lord, the reason why he continually do what you want him to do. Lord, also I pray, God, some of you today feel nararamdaman mo na you are abandoned by your father. Lord, I pray for those person who experiencing abandon ng kanilang mga ama. Lord, you are mighty, God. That is you, Lord, also our Father. Lord, I pray for them na you will embrace them. You not only embrace them, pati paramdam mo sa kanila na lagi kanilang kasama. Kung hindi sila inaalala ng tatay nila like the word kanina that you are a God who really care to each one of us. Lord, thank you for that person. And as we end this, I believe that God's want us na siya yung maghari sa atin. Siya yung ma-exalt natin sa ating mga buhay. Can we sing this song to the Lord? Na sa pagkanta po natin, isama po natin yung pagkakaunawa natin na siya ang Diyos na makapangyarihan. Siya ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob. Na kung ano yung ginawa ng Panginoong Diyos sa kanilang mga buhay, He will also do it in us. Lord, Ikaw ang maghari. Lord, we pray that you are the one who will reign sa aming mga buhay. Lord, also thank you that is you, Lord, na may exalt sa aming mga buhay. Hindi kung sino kung ano at kung sino kami. But Ikaw, Panginoong Diyos, sa mesa. Let's sing songs.